Ang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Goldilocks Bake Shop. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Darito na mga balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Banggaan na 2 motorsiklo sa Bataan, 2 patay, 2 pa sugatan. Landslide sa Davao City, 1 batang babae po ang patay. At Lady Gaga sa Australia naman magtatanghal para sa pagpatuloy ng kanyang Born This Way Ball Tour. At abayan ang mga karagdagan detalye mamaya sa unang balita. Samantala, nakikiisa rin sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng ating mga kapusong Cebuano. Kaya mula sa Cebu City, darito naman po si Alan Domingo. Alan, kamusta ang lagay ng panahon dyan at yung pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan? Good morning! Yes, Igan, may buntag, maliwalas naman ang panahon natin ngayon dito sa Cebu City. Samantala sa motsaring mga activities naman ang hinanda ng lokal na pamahalaan ng Cebu City sa pagdiriwang ng ika-114th Philippine Independence Day ngayong araw. Sinimulan ito ng isang solidarity run na sinimulan kaninang alas 5 ng umaga mula Cebu Provincial Capital hanggang Plaza Independencia. Pinangunahan naman ito ni Cebu City Mayor Michael Rama at dinaluhan ng lahat ng mga department heads at mga kawani ng Cebu City Hall. Layunin ito na mapagtibay ang pagkakaisa ng mga Cebuano. Samantala, mamaya alas 7:30 naman ng umaga, idadaos ang misa at susundan ito ng isang flag raising ceremony. Mamaya hapon naman, nakatakdang isagawa ang Cultural Civic Military Parade na daduluhan ng iba't ibang grupo mula pamahalaan at ibang mga grupo naman mula mga non-government organizations o NGO. Todo bantay naman ang kapulisan ng Cebu City para masiguro ang katiwasayan sa paggunita ng Araw ng Kasarinlan. Igan? Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Cebu. Alright, samantala puspusan na po ang mga paghahanda para sa isinasagawang programa para sa ika-114 na Araw ng Kalayaan. At nasa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite ang ating mga kabarkadang sina Drew at Monica. Magandang umaga, Drew at Monica. Maligayang Araw ng Kalayaan. Maligayang pagbati. Alright, isang magpapalayang umaga po sa inyong lahat. Napakagandang binibining dyan sa studio. Correct. And gusto ko rin batiyan ang lahat ng isang mapagpalayang umaga. Dahil talagang very special ang ating celebration ngayong araw, di ba, partner? Correct, partner. Alam mo, eksaktong 114 na taon ng nakaraan ng iwinagayway dito mismo sa bahay ni General Emilio Aguinaldo, ang Watabat na Pilipinas. And we are very fortunate dahil dito mismo sa ating kinatatayuan na dito nga daw winagayway ang Watawat kasabay ng pag-awit ng ating pambansang awit June 12, 1898, and partner. Yan. Nagsimula na po talaga yung selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa Kawit, Cavite nagsimula yung parade. Dalawang grupo po yan. Simultaneously nagmula sa water camp at binakayan kaninang alas 5:30 ng umaga. Correct. At magtatagpo po sila dito sa harapan natin sa Aguinaldo Shrine, dito sa Aguinaldo Park. Correct. At syempre habang hinihintay natin yung magtatagpong mga grupong yan, meron din tayo napapanood na ilang mga performers dito sa ating harap. Nandiyan na itong nakikita natin ang huhusay, mga Teatro de Salinas. At syempre meron din tayong kasamang banda dyan, ang St. Mary Magdalene Band. Na full performance kanina pang alas 5 ng umaga. Non-stop yan, partner. Syempre sa amin magbalik mga kapuso ba, ito na yun. Lilibutin na natin yung makasaysayang mansyon ng mga Aguinaldo dito nga sa Barangay Kaingen, Kawit, Cavite. Kaya samahan niyo kami sa paglibot or magbalik tanaw. Correct. Dahil ito isang malaking bahagi talaga to ng kasaysayan natin eh. Oo. At syempre bukod sa paglibot dito sa bahay, alamin na rin natin, partner. Kasi I heard marami talagang hinanda ng mga activities daw para ngayong araw sa ating ika-114 na selebrasyon po ng kalayaan ng bansa. Alright. So kita-kita tayo mamaya mula dito sa Kawit, Cavite. Balik muna tayo sa studio. Mapagpalayang umaga nga naman talaga. Oo nga. Thanks so much, Monica and Drew. At tunay namang makulay ating naging kasaysayan mula na maging malaya tayo sa pananakop ng mga Kastila. 114 na taon na ang nakakaraan. Kaya magbalik tanaw po tayo sa mga alaala ng mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Narito at panoorin natin.
June 12, 1898, isinulat sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagwagayway sa ating pambansang Watawa. Naganap ito sa Cavite El Viejo na ngayon ay kilala bilang Kawit Cavite, kung saan iniladlad ni General Emilio Aguinaldo ang kulay pula, puti at bughaw na bandila sa balkonahe ng kanilang tahanan. Iwinagayway naman ito ng kanyang war advisor at propagandisang si Ambrosio Rianzares Bautista bilang hudyat ng kasarinlan ng ating bansa. Sa makasaysayang araw ding ito, tinugtog ang himig na magbubuklod sa ating mga Pilipino. Ang Marcha Nacional Filipina na likha ng kompositor na si Julian Felipe na kalaunay nilapatan ng titik ni Jose Palma at nakilala bilang Lupang Hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa ngayon, ipinagdiriwang natin ay kay 114 na taong kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Rehimeng Kastila. At sa gitna ng masasaya at makukulay na selebrasyon, naway hindi natin malimutan ang ating mga magigiting na ninuno at bayani na nagbuwisang buhay makamit lang ang kalayaan na ngayon ating tinatamasa.